Habang nag-aalab ang apoy sa kanyang likuran, agad niyang ipinatawag ang kanyang espada at hinarap ang dalawang mananalakay mula sa Country A. Nang makilala ng Master of Mist Throne ang maalamat na Sealer na nasa kanyang harapan, agad siyang pinagpawisan sa matinding takot. Desperado siyang maiwasan ang pakikipaglaban sa napakalakas na kalaban, sinubukan niyang maging magalang at sinabi na wala silang alitan sa Sia Nation. Ayon sa kanya, naparoon lamang sila upang ayusin ang personal na alitan nila kay Li Yuan, ngunit agad itong pinabulaanan ng bagbog na si Li Yuan. Isinigaw niyang nagsisinungaling ang mga ito at ibinunyag ang tunay nilang pakay, ang agawin ng kanyang Rain Throne. Takot na mapatay, desperadong nakiusap si Li Yuan kay Fang Yi na iligtas ang kanyang buhay. Hindi pa rin sumuko ang Master of Mist at ipinagpatuloy ang kanyang pagpapanggap, nag-alok pa siya ng malaking halaga ng salapi upang pribadong ayusin ang usapin. Ipinaalala rin niya kay Fang Yi na bilang kinatawan ng dalawang pandaigdigang kapangyarihan, mas mainam na magtulungan sila kaysa maglaban. Ngunit malamig na pinutol ni Fang Yi ang huwad na diplomasya nito sa pamamagitan ng isang nakakatakot na tanong. Tinanong niya kung ang 5 taong gulang na batang babae na pinatay nila sa Country Lai upang maaga ang Wind Throne ay mayroon ding personal na alitan sa kanila. Nang mapagtanto ng mga mananalakay na alam na ni Fang Yi ang lahat ng kanilang kasuklam-suklam na krimen, agad silang nataranta, tuluyan ang nabunyag ang kanilang mga kasinungalingan. Kaagad na pinakawalan ng Master of Strength ang kanyang enerhiya at naghanda sa pakikipaglaban. Nagpakawala siya ng napakalakas na suntok upang durugin si Fang Yi. Ngunit napakadali lamang itong naiwasan ni Fang Yi, tumama ang dambuhalang suntok sa lupa at nabiyak ang buong paligid nang wala man lamang siyang tinamong pinsala. Nang makitang walang epekto ang pisikal na pag-atake ng kanyang kasama, agad namang nagpakawala ang Master of Mist ng napakalawak na umiikot na ilusyon. Ngunit nakita agad ito ni Fang Yi at napagtantong isa lamang itong murang panlilinlang. Habang napapalibutan siya ng makapal na ulap, naunawaan niyang wala talagang balak lumaban ang mga duwag. Ginagamit lamang nila ang ilusyon upang bumili ng oras at makatakas. Agad na sumigaw ang Master of Mist ng utos na umatras at pinatakbo ang kanyang kasama habang may pagkakataon pa sila. Ngunit nagtaka ang Master of Strength kung bakit sila tumatakas nang hindi man lamang sumusubok lumaban. Habang tumatakas, ipinaliwanag ng Master of Mist na totoo pala ang lahat ng chismis tungkol kay Fang Yi. Sinabi niyang ang nakadudurog na pressure na kanilang nararamdaman ay mula mismo sa maalamat na Sealer, at maswerte pa nga silang hindi pa sila ginagawang abo nito. Ngunit labis na sakim ang Master of Strength upang makinig sa katwiran, galit na galit siya sa ideyang uuwi silang walang napapala, tumanggi siyang tanggapin na matapos nilang gugulin ang napakahabang panahon sa paghahanap sa Rain Throne ay tatakas lamang sila. Ipinunto pa niyang bilang mga internasyonal na kriminal na palaging nagtatago, wala silang dahilan upang katakutin ang mga batas ng Sia Nation. Ganap niyang binaliwala ang desperadong babala ng kanyang kasama, dahil sa kanyang matinding kasakiman. Bumalik ang dambuhalang lalaki upang kunin pa rin ang Rain Throne, natulala sa sobrang katangahan ng kanyang kasama ang Master of Mist at isinumpa niya itong isang ganap na hangal. Habang pinapanood ni Fang Yi ang kanilang pagtatalo at paghihiwalay, napagpasyahan niyang ito na ang perpektong pagkakataon upang subukan ang bago niyang kapangyarihan. Lumipad siya pataas na parang isang sinag ng liwanag, habang hindi pinapansin ang nagpapanak na si Li Yuan na nagmamakaawang huwag siyang iwan. Biglang naputol ang desperadong sigaw ni Li Yuan nang tumayo sa kanyang harapan ang dambuhalang Master of Strength na tila isang halimaw. Mahigpit siyang sinunggaban nito sa ulo at galit na tinanong kung bakit siya na lamang ang natitira sa larangan. Ayaw umuwing walang dala, binuhat siya ng higanti at idineklarang kukunin nito ang Rain Throne sa pamamagitan ng dahas habang sumisigaw sa matinding sakit si Li Yuan. Bago pa niya makuha ang Rain Throne, biglang naramdaman ng Master of Strength ang napakalakas na enerhiyang bumababa mula sa kalangitan. Pinakawalan ni Fang Yi ang kanyang nakakatakot na bagong teknik, Divine Sun Heavenly Fire Seal. Nanigas sa takot ang higanti habang bumabagsak mula sa langit ang nagliliyab na mga tanikalang tila gawa sa araw at mahigpit na pumulupot sa kanyang katawan. Habang sumisigaw sa matinding paghihirap, hinayla siya ng mga tanikala paitaas bago tuluyang nilamon ng isang napakalaking nagliliyab na pagsabog. Mula sa malayo, nakita ng tumatakas na Master of Mist ang pagsabog, napatawa siya sa katangahan ng kanyang kasama at natuwa siya dahil pinili niyang tumakas, nagsimula pa siyang mag-isip ng bagong makakasangga. Ngunit panandalian lamang ang kanyang ginhawa, bigla niyang naramdaman ang nakamamatay na init na nakatuon mismo sa kanyang kinaroroonan. Paglingon niya upang depensahan ang sarili, wala na siyang nagawa, ang parehong nagliliyab na mga tanikala ay mahigpit ding pumulupot sa kanyang katawan.
Sumigaw siya sa sukdulang takot bago tuluyang lamunin ng isa pang napakalaking pagsabog ng apoy, na walang iniwang bakas maliban sa abo. Sa ibaba, tinakpan ni Li Yuan ang kanyang mga mata upang maprotektahan ang sarili mula sa malakas na shockwave ng pagsabog. Habang pinapanood niyang nilalamon ng apoy ang Master of Mist, tuluyan niyang naunawaan kung ano ang tunay na kahulugan ng ganap at sukdulang kapangyarihan. Makalipas ang ilang sandali, iniluwa ng Divine Sun Heavenly Fire Seal ang mga sunog na labi ng dalawang natalong Throne Master. Habang lumulutang sa himpapawid, inalo ni Fang Yi ang espiritong kanyang ipinatawag. Sinabi niyang talagang masama sa tiyan nito ang tunawin ng ganoong klaseng basura at ayos lamang na iluwa ang kanilang mga patay na katawan. Masaya niyang pinagmasdan ang bago niyang kakayahan at napansin na dahil sa dalisay na kapangyarihan ng kanyang Yang Attribute Throne, napakadali na niyang madaig ang maraming Throne Master ng sabay-sabay. Samantala, nanginginig sa matinding takot si Li Yuan, hindi siya makapaniwalang napakadaling pinatay ni Fang Yi ang dalawang mataas na antas na eksperto sa buong mundo. Nang mapagtanto niyang kontrolado na ngayon ni Fang Yi ang tatlong throne, nagsimula siyang mataranta at natakot na baka ang kanyang Rain Throne na ang susunod. Biglang ipinatong ni Fang Yi ang kanyang nagliliwanag na espada sa leeg ni Li Yuan at malamig na sinabi na oras na ng kanyang paghuhukom habang nagmamakaawa si Li Yuan na kaawaan ang kanyang buhay. Kaya agad na itinapon ni Li Yuan ang lahat ng kanyang dignidad, paulit-ulit niyang inuntog ang kanyang ulo sa maputik na lupa habang nagmamakaawa. Nangako siyang buong katapatan na paglilingkuran ang Xia Nation at nakiusap na huwag kunin ang kanyang Rain Throne. Desperado niyang hiniling sa Sealer na kaawaan siya at iligtas ang kanyang walang kwentang buhay. Nagpasya si Fang Yi na bigyan siya ng huling pagkakataon upang patunayan ang kanyang sarili, inutusan niya si Li Yuan na tumayo at sumunod agad sa Moon City Spirit Association. Ngunit mahigpit niya itong binalaan na kailangan itong tapat na ipagtapat ang lahat ng kanyang nagawang krimen at kusang tanggapin ang kaparusahan kung nais pa nitong mabuhay. Pagkatapos nito, dinala ni Fang Yi ang natalong si Li Yuan sa Moon City Spirit Association Detention Center at isinuko ang Rain Throne Master sa mga lokal na awtoridad upang pagbayaran ang lahat ng kanyang mga kasalanan. Sinabi ni Fang Yi sa mga opisyal na maaari nilang parusahan si Li Yuan sa anumang paraang gusto nila, basta't panatilihin nila itong buhay. May balak pa kasi siyang gamitin si Li Yuan sa mabibigat na gawain sa hinaharap. Tuwang-tuwa ang opisyal ng Moon City at pinuri ang Sealer dahil hindi nito pinatay ang kriminal at hinayaan ang lungsod na magpataw ng nararapat na kaparusahan. Pagkatapos ay binalaan ni Fang Yi ang mga ito tungkol sa Country A, isang makapangyarihang bansa na umaasa sa dahas at maruruming taktika upang lutasin ang kanilang mga problema. Ipinakita niya sa kanyang telepono ang mga impormasyon tungkol sa dalawang napatay na mananalakay at ipinaliwanag na ang matataas nilang ranggo ay patunay na sinusuportahan sila ng isang dayuhang superpower. Nangako ang branch leader na mahigpit nilang babantayan ang Rain Throne Master. Gayunpaman, kinakabahan siyang humingi ng malaking pabor sa pinakamataas na commander ng bansa. Nag-aalala siya na baka patuloy silang isabutahin ni Li Yuan o makipagsabuatan nito sa mga dayuhang especially iya, lalo na't walang malakas na kapitan ang Moon City upang ipagtanggol ang lungsod. Pinawi ni Fang Yi ang kanyang pag-aalala at pumayag na manatili muna sa Moon City, isa lamang ang kanyang kahilingan, isang malawak at ganap na pribadong lugar kung saan makakapagsanay siya ng walang anumang istorbo. Dahil sa labis na tuwa sa kanyang pagsang-ayon, agad na inihanda ng branch leader ang pinakamainam na lugar para sa kanyang cultivation. Habang paalis si Fang Yi, napagtanto niyang malalaman din ng Country A na nakuha niya ang kanilang mga Elite Throne at nabawi rin ang Wind Throne, alam niyang malamang ay hihikayatin nila ang ibang mga bansa upang maghiganti. Bilang magiging pangunahing target ng pandaigdigang pagtugis, nagpasya si Fang Yi na pagsamahin ang lahat ng kanyang nakuhang throne sa lalong madaling panahon upang mailabas ang kanilang tunay na kapangyarihan. Kinabukasan, nagising si Li Yuan habang mahigpit na binabantayan at natapos ang kanyang unang gamutan nang hindi man lamang lumalaban. Sa sumunod na isang linggo, ipinakita sa mga talaan ng bilangguan ang kanyang huwarang pag-uugali, kinakain niya maging ang pagkaing nalalaglag sa sahig, ginagamit ang kanyang kapangyarihan upang supulan ang ibang bilanggo, at hindi kailanman lumaban sa kanyang mga posas. Dahil dito, tinawag pa siyang huwarang bilanggo. Naawa ang mga medical staff sa mabibigat niyang posas at iminungkahing alisin na ang mga ito. Ganap silang nalinlang ng biglaang pagbabago ng ugali ng Rain Throne Master. Naisip pa nila na marahil ay nagkamali ang Sealer at baka isa lamang siyang kawawang biktima na napilitang gumawa ng krimen dahil sa kanyang masamang throne. Ngunit sa loob ng kanyang selda, palihim na tumawa si Li Yuan.
Mahina niyang ibinulong sa sarili na ang sinumang hangal na maniwalang mabuti siyang tao ay kadalasang nauuwi sa kamatayan. Dahil sa napakalaking kapangyarihan ni Fang Yi, alam niyang wala siyang ibang magagawa kundi ang ipagpatuloy ang pagpapanggap bilang isang mabuting tao kung nais niyang manatiling buhay. Samantala, sa matataas na kabundukan sa likod ng Moon City Sanatorium, nakalutang si Fang Yi habang malalim na nagmumuni-muni, isa-isa niyang ipinatawag ang kanyang iba't ibang elemental throne upang simulan ang kanyang cultivation. Napagtanto niya na kahit third sequence lamang ang Mist Throne at Strength Throne, dahil sa perpektong koordinasyon ng kanilang mga dating may-ari ay nagawa nilang paslangin ang isang mas malakas na kalaban. Pinatunayan nito ang kanyang teorya na hindi lamang ang ranggo ng throne ang sukatan ng lakas, ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa sariling lakas at sa ganap na pagmaster ng elemento. Mula nang maabot niya ang half-step Rising Sun Realm, naramdaman niyang napakalaking dami ng spiritual energy ang kailangan niya upang muling umusad. Tinanggap niyang hindi na sapat ang kasalukuyan niyang cultivation technique upang magdulot ng panibagong malaking breakthrough. Kahit patuloy na lumalakas ang spiritual energy ng buong mundo, ang pagtatangkang pataasin pa ang kanyang Rising Sun power ay tila paghuhulog lamang ng isang patak ng tubig sa karagatan. Sa kabila ng napakalaking pangangailangan sa enerhiya, napangiti si Fang Yi nang maramdaman niyang malapit na ang kanyang susunod na breakthrough. Nang lumitaw ang Golden Crow, itinulak niya ang sarili hanggang sa sukdulan ng kanyang pagsasanay. Ngunit napagtanto niyang kulang pa rin ang elemental energy. Biglang humiyaw ang Golden Crow habang natukoy ng sistema na nalalapit na ang kanyang breakthrough, automatiko nitong pinaandar ang isang lihim na teknik upang labis na palakasin ang kanyang spiritual power. Napakalakas ng biglaang pagsabog ng enerhiya kaya nagbabala ang sistema na maaaring masira maging ang Sun God Throne dahil sa matinding pagbugso ng yang energy. Matapos itama ang isang error sa kalkulasyon, nabuo ang isang napakalaking bola ng solar fire. Para matama ang issue, nilamon ito ng Golden Crow upang ligtas na masipsip ni Fang Yi ang lahat ng Rising Sun energy. Nang matugunan ang lahat ng kinakailangan, sinimulan ng sistema ang huling proseso ng breakthrough. Nagliyab ang mga mata ni Fang Yi sa apoy ng araw habang kinumpirma ng sistema ang kanyang pag-abot sa first tier ng Rising Sun Realm. Ang kapal at tindi ng kanyang bagong kapangyarihan ay agad na nagpaandar ng mga energy alarm sa buong rehiyon at natukoy ang kanyang lokasyon. Napatingala ang mga mamamayan sa matinding pagkabigla nang makita ang tila pangalawang araw na sumisikat sa kalangitan sa ibabaw mismo ng villa kung saan nagsasanay ang sealer. Napagtanto ni Su Xingying at Elder Wu na hindi ito isang solar eclipse kundi isang artipisyal na araw, na kumpirma nilang matagumpay nang nakaakyat si Fang Yi sa Rising Sun Realm. Samantala, sa Country A, nagngingit-ngit sa galit ang kanilang pinuno, isinigaw niyang labis silang niyurakan ng Xia Nation matapos nitong talunin ang tatlo nilang mahalagang Throne Master. Dahil sa pangambang manaigang Xia Nation, inutusan niya ang kanyang mga tagapayo na agad magpatupad ng pandaigdigang sanctions. Nagdaos din siya ng isang emergency global press conference at hinikayat ang ibang mga bansa na pilitin ang Xia Nation na isauli ang tatlong throne na nakuha nito. Hayagan pa niyang nagbanta sa publiko na kung hindi sila susunod, magsasagawa ang Country A ng matinding hakbang laban sa Xia Nation at tatawagin nila itong banta sa buong mundo. Ngunit online, kinutya ng mga netizen ang kanyang matinding pagkukunwari. Lalo pa itong lumala nang maglabas si Fang Yi ng isang video kung saan ipinaliwanag niyang hindi na niya maaaring isauli ang mga throne dahil tuluyan na niyang pinagsama ang mga ito sa kanyang katawan. Lalong nagalit ang pinuno ng Country A dahil sa tila panunuya ni Fang Yi. Agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na hanapin at hikayatin ang isang makapangyarihang mandirigmang nagngangalang Mil, na naninirahan sa kanlurang baybayin ng Country A. Samantala, isang rogue master ang marahas na ibinagsak sa pader ng isang eskinita ng isang napakalakas na kalaban. Habang umuubo ng dugo, nagmakaawa siya para sa kanyang buhay at pinagsisihan ang kanyang hangal na pagtatangkang tambangan ang makapangyarihang lalaking kulay ginto ang buhok. Upang makaligtas, inalok niya ang kanyang kalaban na tulungan itong agawin ang mga throne ng ibang tao. Itinuro pa niya ang bagong nagising na Sun God Throne Master bilang kanilang susunod na target. Malamig na tumingin pababa ang blondeng mandirigma, ang makapangyarihang Light Throne Master na si Mil, at mahinang nagsalita. Hindi pa niya kailanman narinig ang Sun God attribute.